Hi mga ka-friends! Tamang-tama nga pala ang dating ninyo at pupunta kami ngayon sa Nabua Kamsur, sa lugar ni Madam. Naghahanda na nga kami sa aming pag-alis at ayan, niluluto na nga ni Madam ang baon namin mamaya sa biyahe. At dumating na nga ang aming service. Syempre, hindi mawawala ang prayer bago umalis. Ng iyong banal na dugot protection in Jesus' Amen. Aalis na kami. Sama kayo At pinagkakaguluhan nga nila yung nakasabit na yan. Yung parang Christmas tree na scented. Basta hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yun lang. Dahil nahihilo nga yung matatanda. Naku naman. Siguro kung efficacent oil yan, pwede pa. Syempre, ipakilala natin yung mga kasama natin papuntang Bicol. At ayan nga ay nakakahiyaan na nga sila. Sige. Ay, walang ganun. Ayaw ata nilang magpakilala. Tawa na lang sila ng tawa. Sige. Nga, ipakilala ko na sila sa inyo. Yung nasa unahan na naka-black, yan nga pala si Ining, ang pinsan ni Madam. Yung naka-lipstick na pula ay kagandang bata. At si Part Nieves na kanina patawa ng tawa, ang best friend ng aking mother. At syempre, ang aking mama na laging go kahit napakalayo ng Bicol. At ang pinsan ni Madam na si Joner. At kasama din namin ang kapatid ni Madam na si Mol, sana all fresh. At yung nakapulang sombrero nagpapakute, yan naman si Jomar. Na jowa naman ni Patricia. Ayan ang ganda-ganda, diba? At syempre, ang happy family. Diba? Para nakukunin na liwanag. At yung nasa harapan naman na si James, ay, munti ko na makalimutan na kung magtatampo yan. At ang katabi niyang si Eman at si Kuya Jeff na driver namin. Ayan, at kumpleto na ang Power Rangers. Lakad na. Let's go! At dito nga pala yan sa Laguna, ang una naming stopover. Ayan, mga nakakain na kami dyan, kaya yan, tingnan mo. Buhay na naman si Patricia. At syempre, kasama na rin dyan yung Yose Break. At pag unat-unat namin, grabe napakahirap sa L3. Tapos ang dami namin, plus mga gamit. Kamusta naman? At ayan nga ang pinagkainan namin, mukhang staff pa ng 7-Eleven ang magliligpit, Diyos ko. Charot. At nagising nga ako ng madilim na at hindi ko nga alam kung nasa na kami niyan. Basta ang alam ko pupunta kami ng Bicol. At ayan sila, mga borlog. Mukhang mga nananaginip ang lahat. Anyway, sweet dreams. At sa wakas, nakarating na rin kami ng Nabua, Bicol. Ay nako, ang lamig nga ng mga oras na yan. Parang jowa mo na nanlalamig na sa'yo. Charot. At ang napansin ko nga dito, ang layo ng nararating ng paningin ko. Hindi katulad sa Manila, paglabas mo, pader agad. Sus me. At ayan, pupunta na tayo sa bahay ni Madam. May pagkaway pa nga si James. Mukhang masarap ang tulog kahit nakabaluktot. At lahat ng nakikita nyo dyan mga ka-friends ay kala Madam. O diba, sundera ang peg. Sige Patricia, baybayin mo ang kahabaan ng carpet. Charot. At ayan, nakarating na nga tayo sa bahay nila Madam. Halos kakatapos nga lang ng bahay nila bago kami umuwi ng Bicol. Nakakahiya nga kasi tulog pa sila nung dumating kami. Hehehe. At agad namang naglaro ang magpipinsan nang magkita-kita sila. Sana all bata. At may napansin nga ako dito sa mga tanim nila. May sitaw, kalamansi, at syempre ang hindi pinalagpas ni Madam, ang kainito. At ayan na nga ang mga magpipinsan na makukulit, si Kuya Daboy, si Ate Yana, at ang anak kong pinakamakulit, si Dwayne. At syempre magbe-breakfast muna kami. O alam na kung sino yung talagang gutom. Kain po! At ito nga yung isa sa hindi ko kinaya. Dahil first time kong makakakita ng may kakatayin na baboy. Pero para sa kanila, normal na lang ito. Fiesta nga pala dito sa Nabua.
At binyag na din ng pamangkin ni Madam. Kaya talagang pinaghahandaan nila to. Hindi ko na nga pala tinapos yan mga ka-friends. Kasi hindi ko talaga kaya. Kaya nagsundo na lang kami ni Kuya Jeff sa pinsan ni Madam na nasa bayan. Pagdating nga namin ni Kuya Jeff galing bayan, mukhang may pinagtitripan si Madam. Walang iba ang pinakamalikot kong anak na si Dwayne. Pagkatapos nga namin makipaglaro kay Dwayne, aalis na muna kami ni Madam at sila auntie. Pupunta kami ng bayan para mamili ng mga pagkain para sa fiesta. Ang ganda nga ng service namin dito, napaka-presko. Top down nga pala ang tawag dito. Ang daming sakay, di ba? Astig. At dahil fiesta, ang daming mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. At ngayon ko lang to nakita. At napakamura lang talaga. Naghahanda na nga pala sila para bukas. Exciting! Buhay na buhay ang probinsya kapag may fiesta. At kami naman ay matutulog na. At ayan, mga nakapwesto na nga sila. Alam mo yung para kaming nasa evacuation center. Charot. Ang saya, di ba? Sama-sama. Kinaumagahan, napakaganda ng sikat ng araw. Sobrang refreshing. Ngayon pala ang binyag ng pamangkin ni Madam at kinuha nila ako ng nong. Tara, kain tayo ng agahan. Pansit bihon nga pala at dinuguan ang inihanda sa amin ngayong umaga. At sabi nila, masarap daw na pinaghahalo ang dinuguan at saka ng pansit. Sige nga, patry nga ako. First time ko to mga ka-friends. Sabayan nyo ako Pa-bebe. Kain po. Ayan, kagigising ko lang. Bawal basher. In fairness naman, masarap nga talagang paghaluin yung pansit tsaka dinuguan. Kasi yun daw yung uso sa kanila sa Bicol. Kaya, honest review. 10/10. At habang naghihintay ng oras, nagkayayaan nga napuntahan ang ibang lupain nila Madam. Hala, may macho dancer pala kaming kasama. At ayan nga, may kasama nga akong buntot na kung saan ako pumunta ay nandun din siya. Tara, sumama na rin kayo. At sa oras na yan, gusto ko nang bumalik. Nakita nyo ba, galit na galit si Haring Araw? Tirik na tirik talaga. Sayang naman yung perla ko with glutathione. Actually mga ka-friends, nakapunta na ako dito. Ginala na ako ni Madam dyan, kaya alam ko naman kung saan ang daan. Nawala nga lang yung tulay na dinadaanan namin dyan, pero carry naman, tumalon-talon na lang kami. Ayan, sige lakad lang ng lakad, dire-diretso lang, wag kakaliwa, wag kakanan. Basta dire-diretso lang. Nagdadasal lang ako sa oras na yan kasi baka maligaw kami. Ayan, nagmamarunong kasi. Ayan, lakad pa kami ng lakad, sige diretso pa. May mga dala nga pala kaming mga stick dyan, panghampas daw ng ahas. Sana nga tumalang. At nakarating din at ito naman ang tumambad sa amin.